Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 17 verses 19 hanggang 20. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala na ang ibang nakakarinig, "Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa." The faith realm. So ano po ba ang pananampalataya? Kadalasan po ito'y connected sa imposible. Ano po? Kaya alam niyo po, nung nangaral ang Panginoong Hesus, kapag nagtuturo po siya patungkol sa pananampalataya, madalas po ay ginagamit niya ito sa mga imposibleng sitwasyon, katulad nung naganap sa mga alagad, na hindi nila mapalayas po yung demonyo. Kaya nagtanong sila sa Panginoong Hesus. At dito po ay tinuruan sila ng aral ng Panginoon. Ano po? Sinabi ng Panginoon yung dahilan kung bakit hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. At alam niyo po sa Bible, hindi lamang po isang beses na ni-rebuke ng Panginoon yung mga alagad sa kawalan nila ng pananampalataya. Mababasa po ninyo yan doon sa Mark chapter 4 verse 40, nung panahon na sila po ay nakaranas ng storm. Ano po? Doon sa Matthew chapter 14 verse 31, kung saan nung si Pedro ay lumubog sa tubig, bagamat siya'y nakalakad na nga po sa ibabaw ng tubig. Ano po? Yet, siya po ay ni-rebuke pa rin ng Panginoon sa kawalan niya ng pananampalataya. Doon sa Matthew chapter 17 verse 20, mapapansin nyo, dito rin po sa sitwasyon na ito, sila po ay ni-rebuke ng Panginoon sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. At makikita nyo rin po, nung nabuhay namang muli ang Panginoong Hesus, ano po, sa Mark chapter 16 verse 14, ganun din po, ano po, hindi kayang paniwalaan ng mga alagad na siya'y nabuhay namang muli. So sinasabi po dyan, hindi lamang si Tomas ang hindi naniniwala. No po? Kaya sila po ay ni-rebuke ng Panginoon for their unbelief. So, ibig sabihin, talagang mahirap talaga po manampalataya ang tao. Kasi ito'y connected sa mga imposibleng sitwasyon sa buhay. At maging mga alagad, kasama na nilang Panginoong Hesus, nahirapan pa silang manampalataya. Pero titignan niyo rin po sa Biblia na ang Panginoong Hesus, nire-recognize niya po ang isang tao kung may pananampalataya. Naalala niyo po yung Kapitang Romano, doon po sa Matthew chapter 8 verse 10. At yung Canaanite woman sa Matthew chapter 15 verse 28. Yung babae na dinudugo sa Mark chapter 5 verse 34. Nire-recognize ng Panginoon yung mga taong may pananampalataya sa Kanya. At nakikita natin sila'y tumatanggap ng sagot mula sa Panginoon. Kaya para sa akin po, pagka nangangaral ang Panginoong Hesus patungkol po sa pananampalataya, laging connected po yan sa mga bagay na imposible. Kailangan maintindihan natin itong tinatawag na faith realm. Ano po? At yung faith realm, hindi yan according to our five senses. Ano po? At babasahin ko po sa inyo yung sinasabi sa Hebrews 11:1 sa Amplified Bible. Sabi po rito, "Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith, perceiving as real fact what is not revealed to the senses." So yung pala ang pananampalataya. Yung hindi nire-reveal ng ating senses. Yung hindi natin nakikita, nalalasahan, naaamoy, ano po, naririnig o nadarama. Ay, ang pananampalataya po pala ay hindi nire-reveal sa ating five senses. Lagi po yan doon sa tinatawag na mga bagay na hindi pa natin nakikita pero inaasahan natin. Kaya alam niyo po, madali pong sabihin yung salitang faith. Pero kung hindi natin nauunawaan na ang faith, laging connected po yan sa mga imposible, ay
hindi po natin yan may exercise ng tama. Kaya mapapansin nyo, maging ang Panginoong Hesus, sabi niya sa kanyang mga alagad, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, you can say to the mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Yung pala, no? Ang dami nating naririnig na katuruan, pero ngayon lumilinaw po na ang pananampalataya pala talaga is not revealed in our five senses at lagi ang konektado sa mga bagay na imposible sa paningin ng tao. Kaya naalala ko po, 10 years ago, ako'y nagkasakit. Nagpunta po ako sa doktor. Ang sabi niya, malala itong nararamdaman mo kasi hindi na nagre-respond yung iyong immune system. At ang ginawa po sa akin ay niresetahan po ko ng maraming gamot, para po malabanan yung nahirapan po akong huminga, parang may hika, and then meron po akong pinafab sa bibig, dalawang gamot po yun, meron po sa ilong, meron sa tenga, at kung ano-ano pa. Kaya nalungkot po ako noon kasi I have to rely doon sa mga gamot na yon. Kasi sabi ng doktor, hindi ka na makakapagbiyahe, hindi mo magagawa yung ibang bagay, kailangan dalhin mo palagi ang mga gamot na yan sa iyo. At alam niyo po, noong mga panahon na yun, ang dami ko pong ginagawa, hindi ako pwedeng tumigil. Marami pong mga kailangan tugunan na panganga, ilangan. At alam ko, naiintindihan niyo po, minsan nasa ganun kayong sitwasyon na hindi kayo pwedeng tumigil dahil maraming kailangan tugunan na pangangailangan. Kaya noong mga panahon na yon, bagamat ako po'y pastor, inaamin ko, ay sa loob siguro ng mga isang taon ay naging dependent po ko doon sa mga nireseta na gamot ng doktor sa akin. Pero one day, habang bumibili po ako ng gamot sa isang drugstore, may nakasabay po ako isang babae. At yung babae pong yun, binibili niya yung isang gamot na iniinom ko, Pareho kami ng gamot na binibili at napakamahal po ng gamot na yun. Kaya nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, napakamahal ng gamot na yan, Napakahirap. Sino bang umiinom ng gamot na yan? Sabi ko, gumagamit ng gamot na yan. Sabi niya, yung anak ko. Ako nga, nahihirapan ako dahil dyan sa gamot na yan, sabi ko sa kanya. Pero ipanalangin natin, manalig tayo na ang Diyos kaya tayong pagalingin. So, alam niyo po, after that incident, nangusap ang Panginoon sa aking puso. Sabi ng Panginoon sa akin, kung ikaw nga nangangaral ng imposible, bakit hindi mo panampalatayaan yung imposibleng sitwasyon sa buhay mo? Ikaw mismo manalig ka. So, yung pangungusap ng Panginoon na yun sa akin, ay pinanghawakan ko po na kayang pagalingin ng Lord ang lahat ng aking karamdaman. At alam ko po, totoo po yun, kasi napatunayan ko na po yun for many years sa aking buhay. Sa iba't ibang sitwasyon, naranasan ko na po yung pagkilos ng Diyos, lalo na po yung divine healing sa aking katawan. At alam niyo po, inalis ko po lahat ng negatibo sa aking isipan. Pinanghawakan ko po ang mga pangako na salita ng Diyos. At hindi ko po inalintana kung ako'y may sakit. Ginawa ko po yung lahat ng ginagawa ng taong normal. At nagpatuloy po ako doon sa aking mga ginagawa. And praise God. At nakita ko po na ang Lord talagang inalis niya completely yung aking karamdaman. At ngayon nakikita niyo naman po marahil na si Pastor po ay healthy. At ilang beses ko pong pinapatutuo yan kasi naniniwala po ako na ang Diyos, siya ang ating tunay na manggagamot at walang imposible sa Kanya. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapalaman at lili tayo sa Kanyang salita. Good morning!